Good day mga paps. So this time, samahan nyo ako mag-aalis tayo ng exhaust pipe natin as well as magpapalit tayo ng rear brake pads. So sa exhaust pipe guys, papalit tayo na gasket as well as yung nut niya sa ilalim. Medyo kinakalawang na kasi. So just an FYI guys, yung mga parts na ikakabit natin ngayon, lalagay ko na lang yung link sa description box below. So pwede nyo siyang i-check doon. So guys, to get things started, kailangan nyo dito ng size 12 na socket as well as an extension. Kasi medyo malalim yung dudukutin nyo doon sa ilalim kung saan natin aalisin yung nut na nakakabit doon sa pipe natin. So dalawa yon, dalawang size 12mm. So silipin nyo lang sa ilalim and pihitin nyo pa kaliwa. Ayan guys, as you can see ito sa video, yung nut natin is sobrang kinakalawang na. So ayan. So as a preventive maintenance para hindi masira or hindi tuluyan kainin ng kalawang, palitan na natin. And dito naman guys, para maalis natin yung tatlong bolt, gamit tayo ng impact wrench and size 14mm na socket. So, gumamit ka kasi ng impact wrench dito, medyo mas mapapadali yung pagkakas natin. So, once naluwagan nyo na siya, that's the time na pwede na natin siyang kamayin. Guys, pag naalis nyo na yung dalawang bolt sa ilalim, alalayan nyo na yung muffler ninyo. Medyo iangat nyo siya ng konti para maalis nyo yung bolt sa taas. And make sure guys na nakasupport kayo kasi babagsak yung exhaust ninyo or yung muffler ninyo pagka hindi ninyo sinuportahan sa ilalim. Ayan. So once ma-remove nyo na siya, dahan-dahan nyo lang medyo alugin ng konti para maalis dun sa pagkakakabit dun sa ilalim. So ayan guys, naalis na natin siya. Ito naman yung lumang exhaust gasket. Okay guys, so pwede na natin alisin yung rear brake caliper. So dalawang bolt na size 14. So, gamit lang ulit tayo ng impact wrench para mas mapabilis yung trabaho natin. If wala naman kayong impact wrench, okay lang din. Kung meron kayong power handle or kung meron kayong ratchet, so pwede nyo rin gamitin yun. Pwede nyo gamitin. Now again, once na naalis nyo na siya using your impact wrench, naluwagan nyo na, pwede nyo na siyang kamayin. Then alalayan nyo lang yung brake caliper ninyo. Yung masalis nyo na yun, pwede nyo na siyang medyo alug-alugin para makuha nyo na. And guys, so upon checking dito, medyo madumi na siya and sobrang nipis na nung brake pads natin sa likod. And then on this part guys, gamit lang kayo ng long nose kasi meron dyan dalawang clip sa ilalim na nakakabit din sa pin. So, hilahin nyo lang siya using your long nose pliers. Ayan, dalawa yan. So, this is the first one. And make sure guys na itabi nyo siya, baka mawala ninyo. Yan yung lock dun sa pin. So, that's the first one. And then, alisin na natin yung pangalawa. Ayan. So, ayan siya. Yan yung dalawang lock.
Then, once na ma-remove nyo yun, guys, i-push nyo yung pin pababa. Ayan. So, gamitin nyo yung dulo ng long nose ninyo. And then, once you have done that, medyo lalabas na yung ulo nun. Ayan. So, pwede nyo siyang hilahin ng konti. Right. Now, once na nagkaroon na kayo ng chance to hold yung mismong pin, ayan, pwede na siyang kamayin. Ikot-ikot nyo lang siya. Pahila. Ayan, mahuhugot nyo na yan. So, medyo matigas dito sa part na to kasi medyo madumi na talaga. Alright, now, we can remove yung brake pads natin. So, as you can see guys, ayan siya. Sobrang nipis na niya. It's the first one. And then yung second one naman guys, tulak nyo lang siya. Tulak nyo lang siya towards you. Ayan. Para ma-remove nyo siya. Sobrang nipis niya na guys. Actually, sobrang late na nga nung pagpalit ko nito. Kasi total na tinakbo nitong brake pads na so is around 12,000 to 13,000 kilometers na. At dapat yan before pa ako talaga nagpalit eh. But it's better late than never. Okay guys, so here's the brand new brake pads. I bought this in Yamaha mismo sa store. And we're also going to use WD-40 brake and parts cleaner na panlinis. So I've watched a lot of reviews nito, so sobrang okay siya. So this part guys, kabit nyo lang yung nozzle doon sa dulo ng WD-40 and then you can start cleaning it na. So napansin ko dito guys, kung ni-sprayan ko siya, sobrang laglag talaga yung mga dumi dun sa brake set ninyo. As you can see dun sa color white ko na pan at the bottom. So ayun, malaglag talaga yung dumi niya. Kahit hindi nyo na totally baklasin lahat, as long as nai-sprayan nyo siya nito, ayan, tanggal naman yung dumi. Alisin na rin natin yung pin kasi kanina medyo mahirap siyang alisin eh. Medyo madumi na kasi siya. Gamitan nyo na rin ng brush for good measure para talagang malinis nyo siya ng gusto. Since hindi naman araw-araw kayo naglilinis nito, lubos-lubosin na natin. So this time guys, bugaan na rin natin yung disc brake. Paikutin nyo lang yung gulong para bagsak talaga lahat ng dumi. I also went on the other side of disc brake. Alright, so this part guys, alisin natin yung bracket assembly. Ayan, so
Medyo malinis pa naman siya. But since binaklas na rin natin, sprayan na rin natin yan para talagang malinis. Then after natin linisin itong bracket assembly niya, susunod naman natin yung boot caliper. Ayan, dalawa na yan. So nung chinek ko yan guys, yung sa loob ng boot caliper, parang meron siyang grasa eh. So later, papalitan na lang natin yan. And after nyo siya linisin guys, don't forget na punasan na din. Okay, so after natin mapunasan guys, nagamit tayo ngayon ng WD-40 na lithium grease. So guys, itong lithium grease, high temp din siya. Kaya niya mag-withstand na heat up to a certain degree. Ito siya guys sa screen. Pause nyo lang. Yan, so applyan lang natin siya. Para talagang smooth. Kung wala naman kayo na ito guys, okay lang naman, gamit lang kayo ng high temp na grasa. Okay, once malagyan nyo na siya, yung bracket assembly nyo, punasan nyo lang yung excess para walang kalat. Alright. This part guys, lagyan naman natin yung boot niya, boot caliper. At yung loob. So since nilinis natin siya kanina, much better na i-replace natin yung nakalagay na lubricant sa loob. Now once well lubricated na siya, pwede na natin ngayon ibalik yung bracket assembly natin. Yan. Slide nyo lang yung male dun sa female. Yeah, boy. So when you push it, as you can see, sobrang smooth na siya ngayon. And maganda na yung play niya.
Okay, so I'm just checking. Play. Ayan. So maganda na yung laro niya ngayon. Okay, so tapos tayo mag-lubricate dun sa part na yon. So this time, open na natin yung bagong brake pads natin. Finally, napalitan din natin siya. So ayan, nakita niya naman guys, bagolds na bagolds. Sobrang kapal pa ng brake pads. So guys, yung piston naman, para maitulak natin siya pababa, gumamit lang ako dito ng poker chip. Ayan. Nagbabawal na technique guys. Gamit tayo ng poker chip. Kung wala naman kayong poker chip, wala naman problema. Gamit kayo ng flat screwdriver, pwede rin naman yun. As long as matulak niyo yung piston pababa para maisalpak ninyo yung brake pads ninyo. There. So may guide naman yan doon. Parang latch yan sa bottom. So kabit nyo lang siya maigi. Make sure na saktong-sakto siya doon. Ayan, sa ilalim. There. So, check nyo siya. If well secured. So, ayan yung latch. Ayan. So, there. Ang isa naman, may butas yan. So, kabit nyo doon. And then, put it down. Ayun. So, lagyan nyo siya ng lagyan nyo siya ng saktong gap para may pasok nyo doon sa disc brake mamaya. Okay, now once nakabit nyo na yung dalawang brake pads ninyo, nalagay na natin ngayon yung pin na inalis natin kanina. Sobrang smooth na siya ipasok ngayon. Now once nalagay nyo na yung pin guys, it's time for us to put back the clip. So dalawa yung clip na yan. Pasok nyo dun sa butas and then you push it down until na mag-lock yung middle part niya. Ayan. So yun yung una. And then, yung pangalawa naman, kabit din natin guys. So, yan yung magse-secure dun sa pin ninyo. There. Oh, good. Now, once nakabit na natin lahat, it's time for us to put it back. So, paano nyo siya inalis kanina? Ganun lang din. Slide nyo yung caliper ninyo towards the disc brake. Ayan. Facing nyo lang yung pause. There. And then, balik na natin yung bolt. First one sa itaas. And then, yung second one naman sa ilalim. Ganun lang siya, i-hand-tight nyo lang muna before nyo siya barilin ulit ng impact wrench. So, hindi ko nakapakita guys yung paghigpit ko dito. Kasi same lang naman yun. Hindi nyo kayo gagamit ng impact wrench. Gamit kayo ng power handle or ng ratchet para mahigpitan nyo siya. Alright, so it's time to go to the front naman. Gamit lang tayo dito ng special tool. T50 yung size. Flower allen ninyo. So, dalawa yan. So, paluwag guys. Pihitin nyo lang siya pa kaliwa.
on this part guys, para maalis niyo yung wheel sensor ninyo, gamit kayo ng 10mm na socket. Pihitin nyo rin siya pakaliwa. Same goes dun sa bolt ng hose holder sa taas. So pagka naluwagan nyo na siya, pwede nyo nang kamayin. So guys, itong 10mm na to, yung sa wheel sensor, mas mahaba siya compared dito sa itaas. Once na-remove nyo na yung dalawang bolt guys, medyo alog-alogin nyo na siya para ma-remove nyo na yung caliper ninyo. So upon checking, sobrang goods na goods pa yung brake pads na itong front natin. Makapal pa siya talaga. So gagawin lang natin dito guys is cleaning lang. No need for us to disassemble. So pugahan lang natin lahat ng components ng brake natin. Then punasan lang natin guys yung sa wheel sensor natin. Let's also clean yung kung saan natin ikinakabit yung wheel sensor. Then after nyo malinis guys, it's time for us to put it back. So same thing, paano natin siya inalis kanina, ganun lang din. I-slide nyo lang siya dun sa disc brake. Then kabit natin yung bolt sa lower part muna. Now once that's secured, yung upper part naman yung ikakabit natin. Hand tight lang guys. Kaya hindi niya na siya mapihit ng kamay, that's the time na gagamit na tayo ng tool. This part, balik-balik na natin yung wheel sensor. Same thing, hand tight lang muna.
And then on this part, kapit na natin yung bolt naman dun sa taas, dun sa naghahawak ng brake hose natin. And once hindi nyo na siya mapihit by hand, pwede na tayong gumamit ng tool. So guys, medyo alalay-alalay lang din dito. So pagka hindi nyo na siya mapihit, all good na yan. Okay guys, so since tapos na tayo sa brakes natin, it's time for us to put back naman yung exhaust natin or yung muffler natin. So ito na yung bagong gasket. And this one is yung nut na bago. So if we're going to compare yung sa gasket, lumang-luma na talaga yung inalis natin kanina. So, and as you can see here, yung nut naman sobrang kalawang na. So yun yung papalitan natin. So ito yung dulo, yung exhaust natin, doon nyo lang ilalagay yung pipe gasket natin. So pag ganyan siya guys. Once nakabit nyo na yung gasket guys, secure na siya yung dulo dun sa ilalim. And then ikabit nyo yung 14mm na bolt sa itaas para may help kayo to support the entire weight nung pipe kasi medyo mabigat siya guys. So pag all good na yung top bolt, sa bottom naman, sa ilalim. So laging ganun lang guys, hand tight nyo lang para iwas lost thread tayo. So, after nyo siya ma-hand tight guys, pwede na siya ulit higpitan ng impact or kung anong tool yung paghigpit na meron kayo. Now dun sa bottom part naman guys, gamit lang ulit kayo ng 12mm na socket as well as an extension and gamit nyo lang ng ratchet. Tamang higpit lang guys. Alright, so comment down below guys if may questions kayo and I'll try to answer as soon as I can. Now if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel na din. I'll be posting different tools and gadgets for review soon. Thanks for watching guys.